Diyan ka lang. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Muling nagbabalik ang Makapobre Vlog. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Hapon na tayo, no? Hapon na. Kumbaga, i-update lang natin itong mga ginagawa natin para sa ating mga subscribers, sa mga gustong manood, sa mga gustong matuto, para magkaroon ng idea, sa mga gustong maglibang. Para sa lahat na to. Para sa lahat. Ayan, bibigyan natin ng kaunting discussion ng ating mga ginagawa. Ayan. Bali, ito po ang ating Tamiya 4K engine. 15 ang mags natin. Niraras po ito gawa ng sa October 28 ay isasali po natin sa car show to sa SMDC Tagaytay. Ayan. Pinapaspasan na po ang ating mga gawa. Bapping, pinafinal na, oh. Tapos, ayan. Ang wiring niya, no? Ayan, no? Busy nagwa-wiring, oh. Ayan. Ayan. Tingnan nyo kung gaano ka maganda pagkakadali niya sa wiring. Sa lahat ng nag-wiring dito, ito pinakaiba. Ayan. Lahat ng wire niya nakabalot ng insulation bago itinago. Ayan, oh, wala kayong makikitang nakalawit dito sa ilalim, wala. Itinago niya ang wire niya. Ayun, ito, nakasya chassis. Siya nga itong electrician namin, may dalang sariling barena. Marami kasi electrician, tinatamad magbarena. Ayan. Okay, lipat muna tayo dito sa ating customer. Galing pa ito yung Taguig. Ito si Sir. Saan kayo sa Taguig? Tipas po. Tipas. Sir, pangalan niyo, Sir? Romeo po. Si Sir Romeo. Ayan, bali hindi tayo kakilala ni Sir Romeo. Nagbatay lang siya sa Facebook. Okay. Ayun, sa Facebook. Naghanap siya kung saan merong manggagawang nakakatsamba. Ito, dito ro sa amin. Dito niya hinatid yung kanyang kuwan. Bali, ang pinagawa lang po niya rito, ayan, oh. Ayan. Bali sa Taga-Taguig, pangalawa na po ito, eh. Ngayong buwan na to. Meron pang naka-schedule na isang jeep na pampasahero. Ayan po, ikinabit natin, ayan. Yung side tube niya. Yung pinaka-step niya. Ang round tube na ginamit natin na stainless na 304 2 1/2 inches, 1.5 ang kapal. Ayan. Kinukuha lang niya to, bali dinadagdagan ng kaunting accessories para maiba naman sa paningin. Ayan. Itong nasa harap na to inilagay para depensa sa kahit pa paano. Ayan. Tapos na po ito. Naghihintay lang sila ng ipapahinga lang sandali at sila babalik na sa Taguig. Malayo-layo ang uwi nila. Ayan ang kanilang OTJ. Sa mga gustong magpa-refresh ng sasakyan, magpa-renovation ng sasakyan, mga gustong kung ano plano nyo, pagandahin nyo, ibigput nyo, itaas nyo, palitan ng siding, stainless, pwede po kami dyan. Ayan natin mga ginagawa, oh, mga FPJ, meron tayo FPJ, meron tayo FJ40. Ito naman po sa mga pambenta. Ito ang mga unit natin sa mga walk-in na buyer. Ayan, na buyer na pagka nagpunta gustong iuwi ng sasakyan, meron tayong dalawa na nakaready na. Parehong Isuzu po yan, isang C190 saka isang C240. Ito pong C240 ay medyo mahaba ang kaha niya. Ang kaha po nito ay 18.28 ang haba niyan. 18 inches, 28 yung haba sa gitna ng kaha. Sa likod ay 18. Yan ang sukatan pagdating sa PUJ. Sa mga OTJ, sa PUJ naman ang sukatan ay yung seating capacity niya. Meron siya, may 10. Ayan, iba po ang sukat ng OTJ sa APJ. Ang mabigat sa mga sinasabi nating 18/28, hindi masyadong naintindihan ng mga buyer yon. Ang nakaka-relate lang sa ganyang mga sukat, yung mga karamihan, yung mga manggagawa. Ayan.
Ayan po naman ang ating contact number. Ayan. Diyan po kayo tatawag para mabilis ang maging transaksyon natin, usapan. Magkakaroon tayo kaagad ng paglilian ng usapan. Ayan. Marami pong nagtatanong sa number na yan. Nagpapa-estimate. Nagtatanong ng mga idea kung ano gagawin nila sa sasakyan nila. Ayan. Diyan po pa nagaganap ang transaksyon sa number po na yan. Kung meron po kayong kailangan pagdating sa mga sasakyan nyo, mga PUJ, OTJ, Wrangler, FJ40. Ayan. Boss, okay na ba? Okay na. Okay. Aalis na yan sila, manager. Maaga-aga natapos yung... Kasi malayo pa pinuntahan nila. Galing pa silang Taguig. Kaya ang ginagawa natin, pag medyo malayo, inuuna natin para hindi mainip ang customer. Pinagtutulong-tulungan ka agad. Ayan, si ma'am. Ayan. Okay. Lipat tayo dito sa FJ40 natin. Ang FJ40 natin ay latch touch na to. Huling hipo na to. Marami pa tayong inuulit na... Ayan. Marami inuulit. Ayan o. Gano'ng kalinis ang makina niya no. Ito, pipintura. Yung mga pula na yan, uulitin yan kasi hindi na pinturahan gawa ng may mga nakahalang na pyesa dito. Pinagtatanggal lahat ng pyesa para mapinturahan ng ayos. Ayan o. Ayan, nabating na ang kanyang valve cover. Masyadong makintab ang ginawa ni Boss Ronald. Napakakintab naman ang ginawa mo sa valve cover. Parang Mercedes-Benz valve cover oh. Napakakintab oh. Kailangan alagaan sa punas ito ni Sir Marlon. Kasi sayang ang pakintab natin pagka hindi na punasan madalas to. Ang undercharge natin, pang 5 beses na yatang pinturahan to. Natutumihan kasi maaligabok sa amin. Ayan. Ang makina natin, 3 beses lang dinirigreaser. Ayan, baka wala nang natira sa bakal nito. Ayan. Pawawiringin na rin natin tong FJ40 natin kasi dumating na yung ating electrician. Ayan. Si Parang Reggie, yan ang ating electrician. Mabuti na lang at natsyempohan ko. Mahirap humanap ng electrician na pulido. Ayan, ang kagandahan, sinuwerte itong mga sasakyan na to kasi makinis mag-wire ng electrician natin, matyaga. Pag may konting sira, nire-repair na niya. Pag may sira mga signal light, ginagawa niya ng paraan. Ayan, FJ40. Tapos na. Babapingin ito sa next week. Yan, i-relevap natin yan. Aalisin natin nung lilihay muna ng 1,000, 2,000. Saka natin babapingin para lumabas yung original lakintab niya. Ayan, okay. Hindi pa tayo dito sa likod. Ito naman ang ating mga waiting na document. Pero mga tapos na kasi to. Hinihintay na lang ang dokumento. Ayan, lagi na lang problema natin dokumento pag nag-change ownership. Sobrang higpit ng LTO. Talagang lahat na sinisilip. Ayan. Ay, God's will, God's will. Ito ang ating PUJ ay itinutuloy na ang paggagawa. Ayan, papalitan po ito ng flooring. Ito po ay banggaan. Ang nangyari po dito ay bangga. Binangga po ito ng Fortuner na bago. Ayan. Wasak po ang puwit nito. Ayan. Hindi na natin masyado ikukwento yung mga pangyayari. Baka ma-autoplace tayo sa kung magkaroon ng konting problema. Hindi natin ikukwento. Basta kami magtatrabaho lang. Ito naman po ang taga-tagig din po ito. Kasamahan nung umalis kang hina. Parehong taga-tagig yan. Electrician din po hinihintay nito. Electrician. Tapos na yung mga ginagawa namin dito. Wiring na lang. Ayan. Shout out sa lahat ng customer ng Cromax at mga manunood. Shout out po sa inyong lahat. Hindi na natin babanggit ni lahat. At minsan hindi ko matandaan na ibang pangalan. Baka magalit sa akin ibang customer. Ayan. Eto, tapos na. Naka-power window po ang ating bintana.
Ayan, power window po yan. Ayan. Ito naman po ang bumper nitong kay Sir Wendell. Ayan, mamasilyahan na lang po yan. Kung napapansin nyo, ito ang original na grill po ng Wrangler. Square ang headlight. Ayan, square po ang headlight niyan. Rectangle pala. Papalitan po natin yan. Kumbaga, ang ating mga customer ay willing gumastos. Basta't maganda lang ang kalalabasan. Ayan, yan ang masasarap ng mga customer. Gumagastos sila. Basta't masunod lang ang kagustuhan nila. Ayan, babaklasin natin ang grill na yan. Gagayahin po natin itong isa. Ito po. Ito. Kung napapansin niyo po, dating square yan. Dating rectangle ang grill niyan. Ginawa po natin bilog ang headlight niyan. Yan po ang original na grill ng Rubicon. Sana naman huwag tayo mareklamo ng Rubicon Jeep. Ayan. Binilog po natin. Ayan. Bali po yung pinaka nakikita nyo bilog sa headlight na yan. Yan po ang pinaka magsisilbing lens ng headlight na LED natin. Ayan. Medyo gumamit po tayo ng konting mathematics. Paggawa ng template ng pinaka-con ng headlight na yan. Kasi pagka hindi tayo gumawa ng con at diretso, pangit din. Kaya ang ginawa natin dyan sa pinaka-lens ng headlight, tapered. Malaki siya, papaliit, papunta sa headlight. Ayan. Ultimo yan pong mga nakikita nyo, yung anim na naka-vertical na yan sa grill. Ayan, dati pong horizontal yan, pahalang. Ginawa natin vertical. Saka ginawa natin pabilog. Kung napapansin nyo po, yung park light na... Ayan, kung mapapansin nyo po itong park light na to, tatanggalin po natin yan. Kasi bilog ang headlight niya. Bilog ang headlight na to. Tatanggalin natin to. Magpapadala si Sir ng park light na bilog para pareho silang bilog. Sabi ko sa inyo mga customer natin willing gumastos para maganda kalabasan ng sasakyan nila. Ayan. Ayan po. Ayan, sa mga gusto pong mag-request, magpa-assemble ng sasakyan, magpa-restore, o kaya gusto nang umorder sa amin, kung magtitiwala kayo, pagtiwala nyo, o-order kayo, ito kamukha nitong kila Sir na to, ayan. Ayan, o. Bali, wala po sila, nasa Amerika, nagtiwala po sila. Ayan, lahat ang ikinakabit namin, sinesend namin sa kanila. Yung mga gusto nila, papadala picture, yun ang masusunod na design. Ayan po. Maganda kinalabasan, no? Maraming tatakbo sa highway na Wrangler. Pagka nakitang ganito headlight, ibig sabihin, modelo na siya. Kakaiba. Ayun, ang lumang modelo. Ayan, o. Kung obserbahan nyo sa dalawa kung alin ang maganda. Ito pa modelo. Ito gagawin natin. Kaya yung kabilang yan, babaklasin natin ang grill na yan. Sa halip na repairing ko yan, dudumi pa trabaho, papalitan ko lang isang buo. Malinis pa trabaho. Ayan. Ayan po yan. Okay. Ito naman pong ating Corando. Nag-change engine po tayo dyan. Ayan, dating C240 na 4-wheel drive. Pinalitan po natin ng 4JB1 na Isuzu. Parehong Isuzu po yan. Kaya lang medyo maangas ang dating nitong ating 4JB1 na to. Gawa ng 2.7 na, nakaturbo pa. Kaya medyo malakas bumatak ito. Ayan. Ayan. Tingnan niyo po yung mga bilog ang headlight. Mas magandang tingnan, no? Ayan. Kaya lang square ang park light nito. Okay. Ayan, tapos na po yan. Paanda rin na lang yan. Wala nang gagawin ng nag-mounting dyan. Bali may kadagdagan pala to, itong Corando. Kung di ako nagkakamali, ang napag-usapan nila Sir ay papalitan ng stainless ng mga hanger to.
Ayan, pati mga tie rod bar, yung double bar niyan, gagawin nating stainless na original. Meron po tayong nakatabing mga stainless dito na pang under chassis. Diyan po natin ikakabit. Ayan. Ito naman po ang ating double cab na C240 with aircon. Ayan. Tapos na rin po yan. Ang kulang lang po niyan ay radiator at hydrovac. Ayan. Ang nabapping na yan. Ang pangilalim po niyan ay may kumpleto na po yan. May tangke na yan. Basta't lahat ng pangilalim niya kumpleto na. Kumbaga, inililip na lang natin to. Ililip. Kasi sa laki ng gulong na yan, dapat siya maganda ang setup ng pangilalim. Mababa po yan, no? Kasi malaki gulong niya, rim 17. Ayan, nakalip na po yung likod, oh. Oh. Hindi lalabas ang ganda niya pagka hindi inilip. Naglip po tayo, nagtaas po tayo ng... Sa original na sukat niyan po ay ang hanger niyan ay nakakabit sa chassis. Ngayon, nag-additional tayo ng 3 inches. Gumawa tayo ng MS plate na 4.0 ang kapal ng MS plate. Gumawa po tayo ng square. Yun po ang ginawa nating ipinatong sa hanger para mailip siya. Para mailip na maayos. Ayan po. Kung mapapansin nyo, yung dugtungan ng mga stainless na yan. Pinatigil ko sa nagagawa yan. Dahil gusto ko, ako hingi po ng mga dugtungan. Ayan. Hindi kasi po pwede yung basta welding sa stainless. Kailangan yung magagaan ng kamay. Para hindi masyadong mag-init ang stainless. Para hindi lumukot. Ayan. Ang stainless kasi kailangan dampi lang. Mabilis. Tapos sabay tubig. Pagka mabigat ang kamay mo, binabad mo kamay mo dyan. Mag-iinit masyado. Nalukot. Yan ang problema sa stainless. Nalukot yan. Kaya kailangan dyan. Alam mo technique. Ayan. Ito lang po ang ating nagtatago ang ating hammer. Ito po'y tapos na. Ang gagawin na lang po ay electrician din. Ayan, sunod-sunod ang gagawin ng electrician. Kalat-kalat po ang wiring nito. Gawa ng ang wiring po nito ay inilihis muna namin. Gawa ng marami kami ginawa sa loob. Nagpalit kami ng flooring, nagpalit kami ng dashboard, console box, nagmounting ng panibagong upuan, naglift ng makina, inyatras namin yung makina. Maraming ginawa dito. Inilip namin yung body niya. Ayan, kaya ang wiring niya medyo kalat pa. Isusunod na ito po sa wawiringan ng ating electrician. Ipapalinis natin lahat ng nakakalat ng wiring niyan para maayos tingnan. Ayan po. Halos na i-detalya na natin lahat para matuwa ang ating mga customer. Kasi maghahanap sila ng balita sa kanilang sasakyan, siyempre. Hindi po pwedeng nakatambay lang ang sasakyan. Kailangan hinihipo. Ayan. Ito naman po ang ating mga sasakyan na nakapending pa. Ito po ay malapit na po dumating ang budget nito. Tatapusin po natin yan. Awa ng Diyos na tumawag na po sa atin may-ari at ipapatapos na rin po. Ito naman po, medyo kulang-kulang ng pyesa. Ayan. Hinihintay natin ang pyesa na manggagaling sa nagpagawa. Ayan po. Ito naman ang ating 4D56 sa mga gusto nang magpa-reserve. Tawag po kayo sa pinakita kong number kanina. 4D56 po ang makina niyan. Yan, 4D56 na 4-wheel drive. Top of the line po yan. Naka-disc brake po pati likod niyan. Ayan. Running condition po yan. Kung sakasakali pong magkakasundo ay saka natin papipinturahan ng bago at saka papalitan ng bagong aircon yan, saka upholstery. Ayan. Mga interesado, tawag po kayo doon sa number na ipinakita ko ngayon. Ayan o, ito si Souvenir. Naghihintay ng mga bagong ORCR yan. Gawa ng transfer sa may-ari niyan. Ito pong Renegade na to, hindi po binibenta to. Kung mag-iniwanan lang po ng nagpagawa to. 4D56 din po yan. Delica po ang body niyan.
ginawa po nating Renegade. I-convert natin. Kasi ang wheelbase ng CJ5 saka wheelbase ng Delica, isa lang po. Kaso nagkakatalo sa under chassis. Kaya ang chassis nito, para maisalpak natin yung kaha ng Renegade, nagkaroon po siya ng bali sa chassis. Itinaas po natin likod niya ng 5 inches para lumapat yung kaha sa kanya. Ayan. Yan po ang mga naging conversion dyan. Ayan. Tsaga-tsaga lang para mailapat tong kaha niya. Kasi pagka hindi mo ginawa ng paraan ng chassis niyan, ang chassis ng Delica, diretso, hindi po lalapat ang kaha ng CJ5 na yan. Kaya lang po na ilapat natin ng ganyang kaintindig niya, ni-repair po natin ang chassis niyan. Pero sa wheelbase po, wala po tayong binago. Isa lang po ang wheelbase niyan. CJ5 po, hindi pwede CJ7. Mahaba. Magdudugtong ng chassis, saka under chassis, propeller. Maraming babaguhin. Ito lang po ang ating APJ na parapol po. Taya na po kayo. Para sa nalalapit na December, baka sakali po na mapuno, ito po ang ating pangatlo na pinaparapol. Ayan, napatungan na ng grill nitong FT40, oh. Ayan. Ito, matatapos na itong ating wiring. Tapos, ang buffing niya, oh. Halos tapos na. Ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Yan ang problema sa mga ganyang pang tarsyo. Ultimo ka ilaliman. Binabaping. Ayan po, ang ginamit po nating mags ay rim 15 po yan. Ang ating gulong ay kung di ako nagkakamali, 45 series. 9 inches ang lapad ng mags po nito, 9 inches. Hindi tayo pwede magkabit ng gulong na 60 series yan. Hindi mailo-lower dyan. Kailangan 45 series lang. Pagka si 45 series yan, makikita nyo, lowered talaga. Pero rim 15 po yan. Hindi tayo gumamit ng rim 13 kasi ang rim 13 masyadong pwede naman. Kaso pag rim 13, kailangan medyo maigsi na kahay ikukan mo. Gagawin mo. Kasi maliit ang gulong, kailangan medyo maigsi ka para bagay siya. Ayan, o. Kaya ang ginawa namin ay rim 15, mas mahaba ka, ha? Bagay na bagay, eh. Barakong-barako ang dating yan, ha? Ayan po. Ayan, tapos nang bapingin ng ilalim yan, no? Tapos wiring yan. Medyo mahirap lang gumawa pagkatamiya kasi sobra baba. Brian, nagalaw yung extension. Ayusin mo. Ayan, napakababa po. Kaya medyo mahirap trabahuhin yan. Babang yan. Kaya sabi ng electrician natin, para hindi siya mahirapan sa paggawa ng tamiya, sa susunod, magpapapayat na siya. Para hindi sumayad ng tiyan niya sa ilalim. Ano, parang Reggie? Magpapapayat ka na, para yung tayo naman hindi sasayad. Ayan po, tingnan nyo. Ayan. Kung nakikita nyo itong hangin pedal natin, oh, bakal yan. Babalutin natin o tatakpan natin ng stainless ito na magaspang. Ayan. Ang ating steering column, ginawa ng stainless, oh. Tinanggal lahat ng original na tubo. Pinalitan natin ng stainless. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan ang takip ng ating transmission, oh. Kakaiba, no? Binilog po natin. Kasi nakikita natin, puro isa lang ang bender niya. Ito, binilog natin. Tingnan nyo, ang gandang tingnan, oh. Ayan, oh. Tsaka pagka bilog siya, nawawala alon ng kwan, eh. Ang stainless kasi, kahit anong yero, pag pabilog, nawawala alon, hinihila. Tumitigas. Tsaka pag makintab kasi nababatak yung pinaka-air niya. Ayan. Ayan. Konting himos yun na lang ito. Konting kembot na lang ito. Nakakabit na po ang mga gauges natin. Ayan.
Straight circuit po ang ginamit na gauge. Ayan, kompleto. Speedometer na lang po wala dyan. Nilagyan natin ng ring. Para ang dating classic. Ang kagandahan po pagka ganyan kasi, classic, hindi nawawala sa uso. Depende lang po sa panlasa namin. Kanya-kanyang taste naman yun eh. Iba ang ginagamit ay panel gauge, lalo sa mga degasolina. Para kompleto lahat, pati RPM nandun. Ito, sasampan na natin ang ating roll bar. Yan. Sasampan na natin dito yan. Ito, ginagamit natin tail light. LED na po. Yan, LED. Oh. Yan. Ayan, kung napapansin nyo, hindi po brand yung ating tailgate. Pakikinisin pa natin yan. May mga kapraso ngayon. Napapansin nyo, may mga kaprasong tama. Ito. Ayan. Papantayin po ng ating planishing hammer yan. Meron po tayong pang-tanggal ng mga ganyan. Planishing hammer. Galing pa po ng New York. Totoo po yan. Hindi po biro. Galing po New York. Ay donasyon po ng ating customer yon. Si Sir Mario Abisamis. Ayan. Ayusin natin ng... Dati kasi wala tayong ginagamit na pan-repair ng mga ganyang kupi-kupi. Yung mga gauge 0.8, 1.0. Ayan, kayang-kaya ng planishing hammer yan. Ayan o, mababa talaga pagka itong Tamiya talaga. Pagka pa mataas naman, hindi na Tamiya yan. Ayan, pure stainless po yan na 304. 1.8 ang ating siding. 1.5 ang ating flooring. Pati fender, 1.5. Ayan. Ito importante kasi siding. Kasi pagka hindi makapalang inilagay dyan at binaping loan, umaalon. Ayan. May tiban ka lang. Kaya man yung kanito, 2-seater? Pangalan? Right. Ang 2-seater po nito, yung pinaka-bucket seat nito ay Bride. Bride po ang brand. Ayan. Kumbaga, hindi sa huli kakabit. Gawa lang, madudumihan lang eh. Bago yun. Mag-absorb ng alikabok. Kaya hindi namin ikinakabit. Kaya ang bucket seat niyan, laging huli ang kabit. Ano? Ang problema lang sa stainless, kailangan huwag yung papatungan basta-basta ng kung ano-ano matitigas o matatalas na bagay. Kasi oras na gumasgas yan, yun, ang problema, hahabulin na naman ang magbabaping yan. Kaya dapat pagka stainless ang fender, magtatrabaho, dapat hanggat maaari, sap na ng karton. Karton, o kaya lawanet. O kaya may mga leather kayo, mas maganda. Ayan, oh. Tapos na po to. Tumatakbo. Running condition na po to. Ayan. Ang final nito ay paglilinis ng makina at saka pintura. Simple lang po gagamitin natin dito. Simpleng pintura lang. Blue, black, and silver. Pangit, mo. Hindi tayo pipintura ng kung ano ng decolores. Boy. Classic nga ito eh. Kasi pagka dinamihan ng kulay niyan, hindi na classic ang kalalabasan yan. Classic na Tamiya, ika nga. Ayan. Nakakabit na yung kwa natin? Nabaping na yung tag dito? Shroud. Yung takip? Oo. Ayan. Yung tubo niyan, ayan sa bumper. Pinalitan natin. Kasi ang unang gawa natin ay kapos ng tres. Pinalitan natin. Bali, ang tamang sukat po niya pag Tamiya ay nasa 31. Kasi halos dapat sinlapad siya ng chassis. Ayan 31 o 32 inches. Ang pinaka-bulbar natin sa harap yan. Ganyan lang, simple lang naman ang Tamiya. Dalawang fog light sa harap na rectangle, isang bulbar, okay na. Tapos ang ating bumper ay 1.8 ang kapal na 304.
Ayan, 6 inches po ang lapad ng bumper na yan. Ayan, kung matalas ang mata nyo, obserbahan nyo. Ayan, ang ating pong grill ay kakapalaso ang bawas. Oh. Focus natin. Ayan, oh. Halos 1 inches lang po ang nabawas yan sa kwan. 1 inch lang nabawas sa grill. Ayan. Kung makakakita kayo, Tamiya, karamihan kasi nagkakatuloy sa taga-mounting. Naglo-lowered sila ng kaha pero ang grill nauubos. Halos ang kinakain nila sa pagbabawas ng grill ay 3 to 4 inches. Kaya makikita nyo ang grill nila. Ang grill niyan kakapraso. Ayan. Ito po, may diskarte pong ginawa yan. Kaya ang grill niyan, kakapraso ang bawas. Diniskartehan po yan. Ayan. Pati bumper niyan po ay mababa. Kasi maraming maobserba nyo, iba-iba nagawa ng Tamiya. Lowered siya, pero yung bumper niya mataas. Ayan. Obserbahan nyo, obserbahan nyo. Ayan. Hindi po natin pinaarte ang pintura nito. Simple lang, itim lang po, tsaka silver. Ang importante po dyan, malinis, maganda tindig, mabalasik ang takbo. Ito po ay 4K engine, 5 speed to, ano Kim? Kim, 5 speed yan? 4K engine po, 5 speed yan. Ang ating pong ginamit na differential ay maliit lang po. Kaya kahit 4K yan, ang primera niyan, nadambayan. Ibig sabihin, kumakamot ang gulong niyan kasi match ang transmission tsaka differential. O, ipapakita ko yung brake drum para may idea kayo, ha? Ayan, oh. Maliit po yan. Kasi pag kinabitan nyo ng malaking differential yan, 4K ang makina nyo, 5 speed, wala pong dambayan. Dadamba yan kung magkakamatch ang transmission nyo sa differential. Pero yan po, sure ball yan. Sure ball na maganda batak niyan. Kumbaga parang 16 valve siya pag dumamba. Yan. Ayan, o. Yung wala pag kinabit mo, huwag mo na tanggalin. Ayan. Okay. Paalam na tayo at mahaba-haba ni ating usapan. Paalam na tayo. Pinix ko na yun eh. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscriber at sa lahat ng manonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Araw ng Sabado, October 15. Papatong hapon to ko, boy. Okay, salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na lang po.